Mga hindi inaasahang pangyayari na nakuha ng video camera, mga nakakahiyang pangyayari, ano-ano kaya ang mga hindi inaasahang pangyayaring ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa bawat araw o di naman kaya oras ng ating buhay sa mundo na hindi natin may iwasan na makakita ng mga bagay o kaganapan na talagang ikakagulat natin. At kung iniisip mo dahil biglaan ito at hindi ito inaasahang pangyayari ay hindi na ito nakuhanan ng kamera ay nagkakamali ka. Kaya naman sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga hindi inaasahang pangyayari na nakuhanan mismo ng video camera. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya simulan na natin! Number 14. Halos lahat ng mga political debate ay napupunta sa mainit na usapan at sa mga debate rin ay kinakailangan nilang protektahan ng kanilang sarili para nga naman hindi sila mapahiya sa maraming tao. Kaya naman dito ay makikita ang isang politiko na nakikipagdebate sa kabilang partido at dahil marahil sa mainit na balitaktakan ay nahulog ang kanyang pustiso at hindi niya ito binigyang pansin at tuloy-tuloy pa rin siya sa mga sinasabi niya. Number 13. Naranasan mo na bang mahulog sa kamay mo ang cellphone mo? Nakakainis no? Lalo na kung ito'y nagdulot ng malaking pinsala sa cellphone mo. Pero sa kaso ni Jack Skookski ay magugulat ka sapagkat ang pagkahulog niya sa kanyang cellphone ay ang siyang naging dahilan para siya ay makilala at sumikat sa buong mundo. At tila isa itong coincidence sapagkat si Jack lang naman ang kauna-unahang tao na nakabili ng iPhone 6 sa Australia. Kaya naman dahil siya nga ang kauna-unahang taong nakabili ng ganitong gadgets ay pinaligiran siya ng mga reporters. At dahil dito, nang nabili niya na nga ang brand new iPhone 6 ay saka naman niya ito aksidenteng nahulog sa sidewalk. At ang kaganapan na iyon ay nakuhanan mismo ng video camera. At nang nahulog nga ito ay nanatili pa naman itong buo at maayos. Kaya naman ay naging pabor pa ito sa Apple dahil inisip ng mga tao na talagang matibay ang pagkakagawa dito. At ito nga naging dahilan kung bakit siya sumikat sa buong mundo. Number 12. Merong mga taong natatawa kapag meron silang nakikitang tao na nahuhulog sa hindi inaasahang lugar. Isa ka ba dun? Ang ganitong kaganapan ay isang totoong pangyayari para kay Bobby Blanc. Si Bobby ay isang lalaki na graduate sa Devonport University at dahil graduate na nga siya, isinelebrate niya itong mag-isa. At para i-celebrate nga ito, ay naisipan niyang mag-backflip. Ang pag-backflip kasi para sa kanya ay isang tradisyon para sa kanilang pamilya. Pero sa ginawa niya, hindi niya nakalculate ng tama ang pagbagsak niya dahilan para mahulog siya. At dahil dito, ay naging viral nga ito sa internet at nakuha pa nga siyang imbitahin ni Steve Harvey sa kanyang TV show. At dito nga ipinaulit nga ito sa kanya at matagumpay niya naman itong nagawa. Number 11. Wala sigurong taong hindi kinakalikot ang ilong sapagkat nakakairita nga naman kapag may dumiga sa ilong mo tapos hindi mo inaalis. Pero ang pagkalikot o paglinis ng ilong ay dapat ginagawa sa mga pribadong lugar kagaya ng banyo o di naman kaya sa mismong bahay mo. Sapagkat kung gagawin mo nga ito sa mga pampublikong lugar ay hindi malayong mabidyohan ng ginagawa mong pagkalikot sa ilong mo. At ito nga ang nangyari sa loob ng isang football stadium. At hindi lingid sa ating kaalaman na ang football stadium ay maraming kamera sa paligid. Kaya kapag nangulangot ka dito, ay isipin mong 30,000 na katao ang nakatingin sa'yo. Number 10. Hindi malayong nakakita ka na ng maikling interview ng mga news reporter sa TV. At kapag nga ikaw ang in-interview, ay dapat ay nakapokus ka sa mga sinasalaysay mo sa reporter. Kaya naman dito, sa sobrang focus niya sa pagsasalita, ay hindi niya napansin ang lumipad na plastic sa mukha niya. At dito nga ay natakluban ng mukha niya at nangyari ang lahat ng ito sa live news television. Number 9. Sa mga party ay alam talaga natin na given na dito ang mga iba't ibang tugtog at mga nagsasayawang mga tao. Meron ding mga party goers na hindi mahilig sumayaw pero nainom. At meron din namang gusto lang sumayaw pero hindi nainom. Pero kalimitan ay meron pa ring sabay itong ginagawa. Kaya naman hindi rito maiiwasan ang mapawisan ka. At dito nga ay makikita ang isang babae at tila diskumpiyado sa amoy ng kilikili niya. Number 8. Si John Collins ay isang sikat na basketball player kung saan siya ay naglalaro sa Atlanta Hawks.
Siya ay may taas na 2 meters tall at talaga namang napakahusay niya sa larong basketball. Pero kahit anong galing ng tao ay nagkakamali pa rin ito. Nang kalaban nila ang team ng Denver Nuggets ay naglalakad siya palabas ng field at dito nga ay sinisigaw pa ang pangalan niya at nakikipag-appear pa nga siya sa mga fans niya. Pero dito ay hindi niya talaga sinasadya na masampal niya sa mukha ang isang bata. At halata naman siguro na hindi niya talaga sinasadya dahil hindi man lang niya ito hinintuan. Number 7. Minsan, sa sobrang saya natin, ay nakakagawa tayo ng mga bagay na sa bandang huli ay atin nga itong pinagsisisihan. Kagaya na lang ng ginawa ni Carlos Boozer ng Chicago Bulls nang nasuntok niya ng aksidente ang referee sa kalagitnaan ng laro. Nagawa niya ito dahil sa sobrang saya niyang nagawa ang napakalupit na tira. At ang referee nga na si Danny Crawford ay nagulat din sa ginawa niya. Number 6. Isa ang medical profession sa pinaka-importanting role sa mga palaro. Pero sa kabila nito ay hindi lahat sa kanila ay nakakatulong mapabuti ang pasyente. At dito nga ay merong isang player na na-injured sa kalagitnaan ng palaro. At dahil dito ay agaran nga silang kumuha ng stretcher para mabilisang maialis ang player sa field. At dahil dito, sa kagustuhan nilang matulungan ng player ay tila hindi naging maganda ang resulta nito. At dito nga, ang isa sa mga medical assistant ay mabilisan siyang hinila dahilan para mahulog ang player sa lupa. At hindi lang ito isang beses nangyari. Kawawa naman siya. Number 5. Sa mga live show o di naman kaya sa mga live broadcast ay lahat ay pwedeng mangyari. At dito nga ay habang binabroadcast ang live Grammy Award ceremony ay binibilangan pa ito ni Chad Moss. Pero sa ginawa niyang pag-countdown ay talagang hindi pa ata ito magsisimula. Kaya naman paulit-ulit niya itong ginawa. Annual Grammy Awards are getting ready to start. Number 4. Kapag mayroong mga bagong labas na bagong technology ang mga kumpanya, ay isa itong special na araw para sa kanila. Kagaya na nga lang nito, isa itong robot na nag-deliver ng package sa kanilang kliyente. Ang galing no? At dito nga, noong mga panahong 2018, ay ang Russian company isinubukan ng isang delivery drone. At dito nga sa drone na ito nila ipapadala ang isang package na may layong 15 kilometers sa customer nito. At dito nga sa unang subok ay pumalpak kaagad ito. At dahil dito, ang drone na meron daladalang 2 kilo ay nag-crash sa kalapit na building. Number 3. Ang sabi nila, matuturing daw na talentado ang isang tao kapag ang lahat ay nagagawa nito. Sang-ayon ka ba dito? At dito nga si Coach Jose Mourinho ay talagang talented sa lahat basta soccer ang pag-uusapan. Pero nung sinubukan ni Coach ang hockey ay lahat ay nagbago. Habang isinasagawa ang palarong Continental Hockey League ay si Jose ay makikitang nawala ng balanse at bumagsak pa nga siya dito. At dito pa nga ay kung hindi pa siya inalalayan ng isang player ay hindi siya makakaalis dito. Kaya naman makikitang sa iba-ibang sports talaga magaling ang bawat tao. Number 2. Kilala natin si Spider-Man bilang superhero at tagapagligtas ng mga taong nangangailangan. Pero tila hindi lumigtas ng tao si Spider-Man sa harapan ng kamera. At dito nga, si Sarah, isang reporter sa Good Morning America, ay nagkunwaring nahimatay sa harap ni Spider-Man. At nang babagsak na nga siya, ay si Spider-Man ang inaasahan niyang sasalo sa kanya. Pero hindi ito nangyari. Number 1. Sa video na ito ay kayo na ang bahalang magbigay ng reaksyon. Nangyayari talaga ito sa tunay na buhay. Pero dapat ay hindi ito ginagawa sa pampublikong lugar dahil maaari nyo itong ikapahamak. Hindi alam ng babae na meron palang kamera na nakatingin sa kanya. Ano kayang kababalaghan ang ginagawa ng babae? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Minsan, may mga tao talagang mapagsamantala. Sila yung mga taong obses sa napakaraming bagay. At madalas pa nga sa mga taong ito ay kapag hindi nga nila nakukuha ang kanilang mga ninanais, ay gumagawa na lang sila ng mga bagay na hindi ka nais-nais. At kalimitan din sa mga taong ito ay sanay na sanay sa mga hindi magandang gawain. Kaya naman sa video na ito ay samahan nyo kung tignan ang mga palpak o sablay na isinagawa ng mga kawatan at kukuhanan pa mismo ito ng video camera. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalembang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya simulan na natin. Number 10.
Dito ay ang isang lalaki, nagagawa na nga ng masama pero nakuha pang sumayaw. Ang video na ito ay sinapubliko ng pulisya. At dito nga ay makikita ang isang lalaki na nakaasul na tumitingin-tingin pa sa paligid at pagkatapos ay sumayaw pa ito. At walang nakakaalam kung bakit niya ito ginawa. At matapos niyang sumayaw ay saka naman niya kinuha ang package ng ibang tao at saka naman niya ito binitbit at nilagay niya sa kanyang itim na kotse at agaran siyang umalis. Subalit ganun pa man ay ang krimen na ito ay sineryoso ng mga polis at nag-offer pa nga ang mga polis ng $1,000 sa taong makakapagturo sa kanilalagyan ng kawatang ito. Number 9. Sa mga western country ay normal lang ang paglalakad sa loob ng bahay habang nakasapatos. Pero sa bansang Singapore ay mahigpit itong ipinagbabawal. At madalas din sa bansang ito ay meron silang espesyal na lagayan sa labas ng bahay. At dito nga nila nilalagay ang kanilang tsinelas o di naman kaya sapatos. Magandang ideya sana ito kaso meron talagang mga magnanakaw kahit sa ang lugar. At dito nga ay makikita ang dalawang babae na nakuha ng nagnanakaw at in-upload naman kaagad dito sa Facebook ng may-ari ng bahay. At dito pa nga ay dahan-dahan pa nilang pinipili ang mga pinakabit nilang sandals o tsinelas. At ang malupit pa dito ay nakayapak pa sila at marahil nga isinadya nila ito para hindi sila mahalatang nagnanakaw. At mamaya-maya pa sa kalagitnaan ng ginagawa nilang krimen ay may narinig silang ingay. Dahilan para sila'y umalis ng mabilisan. Number 8. Halos lahat ng mga tulisan ay nakamaskara kapag sila'y gumagawa ng krimen. Pero ang tulisan na ito ay tila kakaiba sapagkat nakasuot lang naman siya ng malaking Rudolph deer na maskara. Maraming mga nagsabi na babae nga raw ang nasa likod ng maskara pero hindi pa ito napapatunayan. At dito nga ininakaw niya ang mga iba't ibang gamit at ginawa niya ito ng December 19 bago magpasko. Number 7. Kung saan nauna ay nagsuot ng ulo ng usa ay ibahin naman natin ng konti sapagkat giraffe costume naman ang ginamit niya. Ang weird no? Isinagawa niya ito ng 2 AM. Pinasok niya ang isang non-profit organization na building. At dito nga ay pumili siya at kumuha ng mga damit. At ang malupit pa dito ay kumuha rin siya ng donut. At nag-iwan pa nga siya ng maliit na piraso ng donut sa harap ng counter. Ang tindi no? At ang sabi nga ni Barbara Lee, director ng organization, ay hindi maganda ang ginawa niya sapagkat ang layunin lang naman ng kanilang organization ay tumulong sa mga taong nakakaranas ng mental illness at addiction. At dagdag pa niya ay ang giraffe boy ay tila mayroong problema kaya siguro naisip nito na ibenta ang mga damit para maging pera. Number 6. Wala naman talagang mabuting may dudulot ang pagnanakaw sa kapwa. At sa katunayan pa nga nito ay maaari mo pa itong ikapahamak. At dito nga ay si Meredith, isang eksperto sa martial arts, ay hindi niya aakalain na magagamit niya ang kanyang mga nalalaman sa mismong estudyante niya pa. Nung mga oras na binunot niya ang cellphone niya para ipakita sa kanyang estudyante ang schedule nito, ay doon naman ito inagaw sa kanya at sinubukan pa nitong tumakas ng mabilis. Pero hindi siya nakatakas. Mabilisan niya itong hinabol at pinuwersa niya pa ito para kuning muli ang kanyang cellphone. Buti nga sa'yo. Kaya naman talagang hindi natin pwedeng i-underestimate na mga babae. Lalo na kung maalam pala ito sa martial arts. Number 5. Mainit talaga sa mata ng mga kawatan ng bangko dahil siguro iniisip nila na dito ang lugar na talagang maraming pera. Pero paano kaya kung ang kawatan ay gumagamit ng toy gun habang hinuhold up ang bangko? Paano kaya yun? At ito nga ang nangyari kay James Raleigh sa South London. Nung nasa loob siya ng bangko ay saka naman dito pumasok si Andrew Fernandez na meron daladalang baril-barilan. At nakuha niya pa nga itong iwagayway at ang matindi pa dito ay ginawa niya pa itong panakot para ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Pero tila napansin ni James na hindi tunay ang hawak-hawak nitong baril, dahilan para ilagay niya sa alanganin ang buhay niya. Sinabihan niya ang kriminal na umalis at nang tumakbo na nga ang kriminal ay doon naman ito hinabol ni James at meron pa nga siyang daradalang fire extinguisher. At sa kabutihang palad nga ay tinulungan siya ng window cleaner. At dito nga ay kanilang nahuli ang kawatan at pinadapa sa kalsada at saka sila tumawag ng pulis. Number 4. Mayroong mga palabas o di naman kaya mga video na masakit panoorin. At isa na nga ang video na ito. Kuha ito sa isang shopping mall sa Australia kung saan ay hinablot ng batang magnanakaw ang bag ng isang 50 years old na babae. Agaran tumakbo ang lalaki pero hindi niya napansin ang pintong salamin. Dahilan para banggain niya ito ng todo. At dito nga nang sinusubukan na siyang hulihin ay binunutan niya ng baril ng mga tao. At tinutukan niya rin ng baril ang driver ng green na Lexus. At ito nga ang ginamit niyang sasakyan para makatakas. Number
Number 3, ang singsing ay napaka-valuable, lalo na kung mataas sa klase ng bato ang nakalagay dito. Kaya naman hindi na bago na mainit nga ito sa mata ng mga magnanakaw. Subalit ganun pa man, ay meron talagang kawatan na hindi nagtatagumpay. At ito nga ang nangyari sa 52 anyos na si Ronald. Pumasok siya sa isang jewelry shop at nagnakaw siya dito ng singsing. At ang singsing na nga na ito ay diamante at nagkakahalaga ito ng $3,200. Kaya naman, nangaakma ng tataka si Ronald ay kaagad naman sinara ng empleyado ang pintuan. Dahilan para hindi siya makalabas. At dahil dito ay nakakatawa man isipin pero nilunok ni Ronald ang singsing. At nang dumating na nga ang mga pulis ay tinanggi ni Ronald ang ginawa niyang pagnanakaw. At dahil dito ay dinakip siya ng mga pulis at dinala nga siya sa isang laboratorio para ipa-x-ray. At dito nga ay kinumpirma ng mga doktor na nasa katawan niya nga ang singsing. Number 2, kung iniisip mo na batang babae lang ang merong kakayahang ipagtanggol ng kanilang sarili ay nagkakamali ka, sapagkat kaya din ito ng isang lola. Dito nga ay makikitang sinasalakay ng mga kawatan ang tindahan ng alahas. At dito ay walang ano-ano'y tinulungan ito ng isang lola na si Ann Timpson, 71 years old. Tinakbo niya ang mga magnanakaw at pinaghampas niya ito ng hawak-hawak niyang bag. Kaya naman dahil dito ay nasakote ang isa at nakatakas naman ang 4 pa nitong kasamahan. At ang kaganapan na nga na ito ay kumalat at umani ng daan-daang libong views online. Number 1, ang mga magnanakaw ay talaga namang napaka-agresibo. At dito nga ay makikita nga ang isang lalaki na sinusubukang hilahin ng buong ATM machine sa loob ng maliit na tindahan. At dito pa nga ay sila'y gumamit ng isang van para tuluyang makuha ang ATM machine. At nakuha pa nga nilang basagin ng salamin gamit ang kadena. At okay na sana kaso nagkaroon pa sila ng problema. Yun ay ang nakalimutan niyang i-connect ang kadena sa isa pang kadena. Kaya naman sinubukan muli nilang i-connect ang kadena pero tila napalayo ang kanilang part dahilan para hindi nila ito maikonekta. At matapos nga ang kanilang maraming subok ay sumuko na rin sila at umalis. Number 0, kalimitan sa mga magnanakaw ay meron daradalang baril panakot sa mga tao para magawa nila ang kanilang masasamang balak. Pero sa ganitong senaryo ay tila maling tindahan ng alahas ang kanilang napasok sapagkat dito ay may mga daradalang katana ang mga may-ari. Buti nga sa inyo. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.